Sa isang tahimik na baryo, may lumang bodega sa gilid ng bukirin. Matagal nang nakalimutan. Halos takpan na ng damo at alikabok. Ngulit, sa simpleng kahon na nakatago sa ilalim nito, nakatago ang munting lihim na magbabago ng buhay ng isang ordinaryong magsasaka. Si Miguel, 32 taong gulang, ay isang tahimik at masipag na magsasaka. Araw-araw niyang kinakaharap ang taniman, ang mga hayop, at ang paulit-ulit na gawaing halos nakaukit na sa kanyang katawan. Sa bawat araw na lumilipas, tila mas lalong dumidikit sa kanya ang bigat ng buhay. Ngunit kahit ganun, patuloy siyang bumabangon at ginagawa ang kaya niya. Isang hapon, habang papadilim na ang langit at dumadampi ang malamlam na hangin ng dapit hapon, nagpasya siyang linisin ang lumang bodega sa likod ng kanilang bahay. Matagal na niya itong hindi pinapasok. Puno ng agyu, amoy kahoy na luma, at mga gamit na iniwan na ng panahon. Habang inaangat niya ang mga lumang sako at kahong halos sirain na ng anay, napatingin siya sa sahig. May isang tabla roon na tila bahagyang nakaangat. Hindi yun basta-basta nangyayari. Kumunot ang noo niya at dahan-dahang sinilip ang ilalim. At doon niya nakita ang isang maliit na kahon, madilim ang kulay, bakal ang sulok na may kaunting kalawang, at parang matagal nang nakatago para hindi makita ni Numan. Ano kaya ang laman nito? Mahina niyang bulong, para bang ayaw gambalain ang katahimikan ng lugar. Hinawakan niya ang kahon at dahan-dahang pinunasan ng basahan. Sa bawat pahid ng alikabok, lumilitaw ang hugis at ukit ng kahon. Mga linyang tila may kasaysayang nakabaon. At sa bawat pagtingin niya rito, mas lalo niyang nararamdaman na may lihim na hindi basta-basta. Tila unti-unting gumagaan ang hangin sa bodega at para bang ang mga lumulutang na alikabok ay nagiging mga paalala ng nakaraan. At sa sandaling iyon, alam niyang magsisimula na ang isang kwentong hindi niya inaasahan. Kinabukasan, hindi mawala sa isip niya ang natagpuang kahon. Maaga pa lang ay bumalik na siya sa bodega. May bahagyang panginginig ang kanyang kamay habang inaangat muli ang tabla at tinitignan ng paligid kung may iba pa siyang hindi napansin. Hinukay niya ng kaunti ang paligid kung saan natagpuan ang kahon. Inalis ang mga maliliit na bato at tuyong lupa para mas maayos niya itong mailabas. Sa bawat paggalaw niya, kumakabog ang dibdib niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na may malaking bagay na nakatali sa maliit na kahong iyon. Inilapag niya ito sa isang lumang mesa. Hindi pa rin niya magawang buksan. Para bang may bigat at respeto siyang nararamdaman para dito. Hindi mo basta bubuksan ang isang bagay na may dalang misteryo mula sa nakaraan. Habang nakatitig sa kahon, kusang sumulpot sa isip niya ang mga alaala ng kahirapan. Ang mga gabing kumukulo lang ang tubig dahil kapos ang bigas. Ang mga panahong tumutulo ang bubong kapag malakas ang ulan. Ang mga pangarap niyang natulog na lamang dahil wala siyang oras o lakas para abutin ang mga ito. At doon niya unang naramdaman ang kakaiba. Parang may pag-asang nakahimlay sa loob ng kahon. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niya ito. Parang liwanag na hindi pa nakikita pero dama na ng puso. Ang bodega ay naging mas tahimik, mas payapa, at ang kahon ay tila may sariling pulso na umaabot sa kanya. Hindi pa man niya ito nabubuksan, alam niyang hindi ito basta bagay, kundi paalala na kahit sa mga lugar na pinakakaraniwan, may nakatagong biyaya o mensahe para sa mga tulad niyang hindi sumusuko.
At doon, napagtanto niyang kailangan niyang harapin ang lihim na ito. Sa dahan-dahang pag-angat niya sa takip ng kahon, umalingaw-ngaw ang malutong na klik ng lumang bisagra. Tunog na matagal nang hindi naririnig ng sinuman. Sa unang pulgada pa lang ng pagbukas, may sumilay na banayad na liwanag mula sa loob. Hindi ito liwanag ng araw, hindi rin lampara. Para itong malamig ngulit maliwanag. Isang uri ng kinang na hindi mo dapat nakikita mula sa isang ordinaryong kahon. Huminto si Miguel. Parang bumagal ang oras. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Nararamdaman niya ang unti-unting pag-iinit ng dibdib niya, isang kakaibang saya na may halong takot. Takot na hindi niya maipaliwanag. Ang buong bodega ay tila napatigil, kahit ang hangin ay parang natutumunang makinig. Inilapit niya ang muka sa liwanag. At sa loob niyang naguguluhan, may kakaibang kapayapaan na biglang bumalot sa kanya. Para bang ang kahon ay hindi basta kahon, kundi sagot sa mga dasal niyang hindi niya nasasabi ng malakas. Hindi niya pa nakikita ang aktual na laman nito. Ngunit sapat na ang liwanag para maramdaman niyang may pagbabago ng nagaganap sa buhay niya. At sa dahan-dahang paglayo ng kanyang kamay mula sa takip, alam niyang sisimulan na niya ang isang bagong yugto. Isang yugto na hindi niya inaasahang haharapin. Matapos ang ilang sandaling nakatitig sa liwanag, huminga si Miguel ng malalim. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Hinayaan ang puso niyang makinig sa katahimikan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya, hindi kailangang makita agad ang laman ng kahon para maramdaman ang kahalagahan nito. Minsan, sapat na ang liwanag na naramdaman mo, ang init na tumama sa puso mo, at ang pag-asang biglang dumating sa buhay na akala mo'y paulit-ulit at walang pagbabago. Maingat niyang isinara ang kahon, hindi dahil natakot siyang makita ang laman, kundi dahil gusto niya itong paghandaan. Ang munting baol ay naging simbolo ng pagbangon, ng pag-asa, at ng mga bagay na darating pa. Sa gabing iyon, umuwi si Miguel sa kanyang payak na kubo. Bitbit ang kahon at bitbit ang panibagong lakas ng loob. Ang dating ordinaryong araw ay napalitan ng isang simula. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, ramdam niyang ito pa lamang ang unang pahinga. Ipinapakita ng karanasan ni Miguel na kahit gaano kabigat ang araw-araw na buhay, may mga nakatagong biyaya sa likod ng mga bagay na matagal na nating hindi pinapansin. Tulad ng lumang bodega na puno ng alikabok at alaala. Kung may tapang tayong harapin at linisin ng mga bahaging iyon ng ating buhay, maaari nating madiskubre ang mga oportunidad at pag-asang matagal nang naghihintay na mapansin.